Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 18, Pangangaral sa mga pagano. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 26. Mula sa Antioquia sa Pisidia, pumunta sina Pablo at Bernabe sa Iconio. Sa lugar na ito, tulad ng sa Antioch, sinimulan nila ang kanilang mga gawain sa sinagoga ng kanilang sariling mga tao. Nakilala nila ang markadong tagumpay, naniniwala ang isang malaking pulutong ng mga Hudyo at gayon din ng mga Griego. Ngunit sa Iconio, gaya sa ibang mga lugar kung saan nagtrabaho ang mga apostol, ginulol ng mga hindi sumasampalataya na mga Hudyo ang mga Gentil, at ginawa nilang masama ang kanilang pag-iisip laban sa mga kapatid. Ang mga apostol, gayunpaman, ay hindi tinalikuran mula sa kanilang misyon, sapagkat marami ang tumatanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa harap ng pagsalungat, inggit, at pagtatangi ay nagpatuloy sila sa kanilang gawain, nagsalitang may katapangan sa Panginoon, at ang Diyos ay nagbigay ng patuto sa salita ng kanyang biyaya, at ipinagkaloob ang mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ang mga ebidensyang ito ng banal na pagsang-ayon ay may makapangyarihang impluwensya sa mga taong bukas ang isipan sa pananalig, at dumami ang mga nagbalik loob sa Ebanghelyo. Ang lumalagong katanyagan ng mensaheng dala ng mga apostol, ay pumuno sa mga hindi sumasampalataya na mga Hudyo ng inggit at pagkapuot, at ipinasya nilang ihinto kaagad ang mga gawain ni Pablo at Bernabe. Sa pamamagitan ng maling at labis na mga ulat, pinangunahan nila ang mga awtoridad na matakot na ang buong lungsod ay nanganganib na udyukan sa paghihimagsik. Ipinahayag nila na napakaraming tao ang kumikapit sa mga apostol at iminungkahi na ito ay para sa lihim at mapanganib na mga disenyo. Bilang resulta ng mga paratang na ito ang mga alagad ay paulit-ulit na dinala sa harap ng mga awtoridad, ngunit ang kanilang pagtatanggol ay napakalinaw at makatwiran, at ang kanilang pahayag sa kanilang itinuturo ay napakalma at komprehensibo, na ang isang malakas na impluwensya ay ginawa sa kanilang pabor. Bagamat ang mga mahistrado ay may pagkiling laban sa kanila sa pamamagitan ng mga maling pahayag na kanilang narinig, hindi sila nang ahas na hatulan sila. Maaari nilang tanggapin na ang mga turo nina Pablo at Bernabe ay may posibilidad na gawing banal ang mga tao, masunurin sa batas ng mga mamamayan, at na ang moral at kaayusan ng lungsod ay bubuti kung tatanggapin ang mga katotohanang itinuro ng mga apostol. Sa pamamagitan ng pagsalungat na sinalubong ng mga alagad, ang mensahe ng katotohanan ay nakakuha ng malaking publisidad. Nakita ng mga Hudyo na ang kanilang pagsisikap na hadlangan ng gawain ng mga bagong guro ay nagbunga lamang sa pagdaragdag ng mas maraming bilang sa bagong pananampalataya. Ang karamihan sa lungsod ay nababahagi, at may bahagi sa mga Hudyo, at may bahagi sa mga apostol. Gayon na lamang ang galit ng mga pinuno sa gitna ng mga Hudyo sa mga pangyayari, anupat nagpasya silang makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng karahasan. Napumukaw sa pinakamasamang hilig ng mangmang, maingay na nagkakagulo, nagtagumpay sila sa paglikha ng kaguluhan, na kanilang iniuugnay sa pagtuturo ng mga alagad. Sa maling akusasyong ito ay umaasa silang makukuha ang tulong ng mga mahistrado sa pagsasakatuparan ng kanilang layunin. Napagpasyahan nila na ang mga apostol ay hindi dapat magkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang mga mang-uumog ay dapat na makialam sa pamamagitan ng pagbato kina Pablo at Bernabe. Sa gayon ay tinapos ang kanilang mga gawain. Ang mga kaibigan ng mga apostol, bagamat hindi naniniwala, ay nagbabala sa kanila tungkol sa mga masasamang plano ng mga Hudyo at hinimok sila na huwag ilantad ang kanilang mga sarili ng walang kabuluhan sa galit ng mga mandurumog, ngunit upang makatakas para sa kanilang buhay. Sina Pablo at Bernabe ay umalis ng lihim mula sa Iconio, na iniwan ang mga mananampalataya upang ipagpatuloy ang gawain ng nag-iisa sa isang panahon. Ngunit sa anumang paraan ay hindi sila kumuha ng huling bakasyon, nilayo nilang bumalik pagkatapos na hamina ang kaguluhan, at tapusin ang sinimulan na gawain. Sa bawat panahon at sa bawat lupain, ang mga sugo ng Diyos ay tinawag upang harapin ang matinding pagsalungat mula sa mga sadyang piniling tanggihan ang liwanag ng langit. Kadalasan, sa pamamagitan ng maling representasyon at kasinungalingan, ang mga kaaway ng Ebanghelyo ay tila nagtagumpay, na nagsasara ng mga pinto kung saan ang mga mensahero ng Diyos ay maaaring makalapit sa mga tao. Ngunit ang mga pintuan na ito ay hindi maaaring manatiling sarado magpakailanman, at madalas, habang ang mga lingkod ng Diyos ay bumalik pagkatapos ng isang panahon upang ipagpatuloy ang kanilang mga gawain, ang Panginoon ay gumawa ng makapangyarihan para sa kanila,
na nagbigay daan sa kanila na magtatag ng mga alaala sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Dahil sa pag-uusig mula sa Iconio, ang mga apostol ay pumunta sa Lystra at Derbe, sa Lycaonia. Ang mga bayang ito ay naninirahan sa kalakhan ng isang pagano, mapamahiin na mga tao, ngunit kabilang sa kanila ay may ilan na handang makinig at tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo. Sa mga lugar na ito at sa nakapalibot na bansa ang mga apostol ay nagpasya na magtrabaho, umaasa na maiwasan ang pagtatangi at pag-uusig ng mga Hudyo. Sa Lystra ay walang sinagoga ng mga Hudyo, bagaman may ilang mga Hudyo na naninirahan sa bayan. Marami sa mga naninirahan sa Lystra ang sumamba sa isang templong inialay kay Jupiter. Nang magpakita sina Pablo at Bernabe sa bayan at tinipon ang mga Lystrian tungkol sa kanila, ipinaliwanag ang mga simpleng katotohanan ng Ebanghelyo, marami ang naghangad na iugnay ang mga doktrinang ito sa kanilang sariling pamahiin na paniniwala sa pagsamba kay Jupiter. Ang mga apostol ay nagsikap na ibahagi sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan ang kaalaman tungkol sa Diyos na manlilikha at sa kanyang anak, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Una nilang itinuon ang pansin sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos, ang araw, ang buwan, at ang mga bituin, ang magandang kaayusan ng paulit-ulit na mga panahon, ang malalaking bundok na nababalutan ng nyebe, ang matatiyog na puno, at iba pang iba't ibang kababalaghan ng kalikasan, na nagpakita ng isang kasanayang lampas sa pangunawa ng tao. Sa pamamagitan ng mga gawang ito ng makapangyarihan, pinangunahan ng mga apostol ang isipan ng mga pagano sa pagmumuni-muni sa dakilang pinuno ng sansinukob. Nang maipaliwanag ang mga pangunahing katotohanan ito tungkol sa lumikha, sinabi ng mga apostol sa mga Lystrian ng anak ng Diyos, na nagmula sa langit sa ating mundo dahil mahal niya ang mga anak ng tao. Binanggit nila ang kanyang buhay at ministeryo, ang kanyang pagtanggi sa kanyang mga naparito upang iligtas, ang kanyang pagsubok at pagpapako sa krus, kanyang muling pagkabuhay, at kanyang pag-akyat sa langit doon upang kumilos bilang tagapagtanggol ng tao. Kaya, sa espiritu at kapangyarihan ng Diyos, ipinang-aral nina Pablo at Bernabe ang Ebanghelyo sa Lystra. Sa isang pagkakataon, habang sinasabi ni Pablo sa mga tao ang gawain ni Kristo bilang isang manggagamot ng mga may sakit at nagdadalamati, nakita niya sa kanyang mga nakikinig ang isang paylay na ang mga mata ay nakatutok sa kanya at tumanggap at naniwala sa kanyang mga salita. Ang puso ni Pablo ay nakiramay sa lalaking nagdurusa, kung saan naunawaan niya ang isa na may pananampalataya na gumaling. Sa harapan ng idolatrosong pagtitipon ay inutusan ni Pablo ang paylay na tumayo ng tuwid sa kanyang mga paa. Noon pa man ang nagdurusa ay nakakaupo lamang, ngunit ngayon ay agad niyang sinunod ang utos ni Pablo at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay tumayo siya sa kanyang mga paa. Dumating ang lakas sa pagsisikap na ito ng pananampalataya, at siya na isang paylay ay tumalon at lumakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, ay itinaas nila ang kanilang mga tinig, na sinasabi sa pananalita ng Lycaonia, ang mga Diyos ay bumaba sa atin sa anyo ng mga tao. Ang pahayag na ito ay kasuwato ng tradisyon nila na paminsan-minsan ay binibisita ng mga Diyos ang lupa. Si Bernabe ay tinawag nilang Jupiter, ang ama ng mga Diyos, dahil sa kanyang kagalang-galang na anyo, sa kanyang marangal na tindig, at sa kahinahunan at kagandahang loob na ipinahayag sa kanyang mukha. Si Paul ay pinaniniwalaan nilang si Mercury, dahil siya ang punong tagapagsalita, masigasig at aktibo, at mahusay magsalita sa mga salita ng babala at pangaral. Ang mga Lystrian, na sabik na ipakita ang kanilang pasasalamat, ay nanag sa saserdote ng Jupiter na parangalan ang mga apostol, at siya ay nagdala ng mga baka at mga korona sa mga pintuang daan, at ibig sana ay maghain kasama ng mga tao. Sina Pablo at Bernabe, na naghahangad na magretiro at magpahinga, ay hindi alam ang mga paghahandang ito. Gayunman, hindi nagtagal, naakit ang kanilang atensyon ng tunog ng musika at ang masigasig na sigawan ng isang malaking pulutong na dumating sa bahay na kanilang tinutuluyan. Nang tiyakin ng mga apostol ang dahilan ng pagdalaw na ito at ang kalakip nitong pananibik, hinapak nila ang kanilang mga damit, at tumakbo sa gitna ng mga tao, sa pag-asang mapigilan ang karagdagang paglilitis. Sa isang malakas, umalingaw-ngaw na boses, na tumaas sa itaas ng hiyawan ng mga tao, hiniling ni Pablo ang kanilang atensyon, at nang biglang huminto ang kaguluhan, sinabi niya, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami rin ay mga tao na may katulad na mga pagnanasa sa inyo,
at ipinangangaral sa inyo na kayo ay magsitalikod mula sa mga walang kabuluhang ito tungo sa buhay na Diyos, na gumawa ng langit, at ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng mga bagay na nandoon, na noong nakaraan ay nagdusa ng lahat, mga bansa na lumakad sa kanilang sariling mga paraan. Gayon may hindi niya iniwan ang kanyang sarili na walang saksi, sapagkat siya'y gumawa ng mabuti, at binigyan niya tayo ng ulan mula sa langit, at mga kapanahunang mabunga, na pinupuno ang ating mga puso ng pagkain at kagalakan. Sa kabila ng positibong pagtanggi ng mga apostol na sila ay banal, at sa kabila ng pagsisikap ni Pablo na ituro ang isipan ng mga tao sa tunay na Diyos bilang ang tanging bagay na karapat-dapat sambahin, halos imposibleng italikod ang mga pagano mula sa kanilang balak na mag-alay ng hain. Napakatibay ng kanilang paniniwala na ang mga taong ito ay tunay na mga Diyos, at napakalaki ng kanilang sigasig, na sila ay nasusuklam na kilalanin ang kanilang pagkakamali. Sinasabi ng record na sila ay bihira na napigilan. Ang mga Lystrian ay nangatuwiran na nakita nila sa kanilang sariling mga mata ang makahimalang kapangyarihan na ginamit ng mga apostol. Nakakita sila ng isang lumpo na hindi pa nakakalakad noon, pinasaya sa perpektong kalusugan at lakas. Ito ay pagkatapos lamang ng maraming panghihikayat sa bahagi ni Pablo, at maingat na pagpapaliwanag tungkol sa misyon ng kanyang sarili at ni Bernabe bilang mga kinatawan ng Diyos ng langit at ng kanyang anak, ang dakilang manggagamot, na ang mga tao ay nahikayat na talikuran ang kanilang layunin. Ang mga pagpapagal nina Pablo at Bernabe sa Lystra ay biglang napigilan ng masamang hangarin ng ilang Hudyo mula sa Antioquia at Iconio, na, nang malaman ang tagumpay ng gawain ng mga apostol sa gitna ng mga likaw niyo, ay nagpasyang sundan sila at yusagan sila. Pagdating sa Lystra, di nagtagal ay nagtagumpay ang mga Judeong ito sa pagbibigay inspirasyon sa mga tao na may gayunding kapaitan ng espiritu na nagpakilos sa kanilang sariling pag-iisip. Sa pamamagitan ng mga salita ng maling representasyon at paninirang puri, ang mga kamakailan lamang ay nag-isip kay Pablo at Bernabe bilang mga banal na nilalang ay nakumbinsi na sa katotohanan ang mga apostol ay mas masahol pa sa mga mamamatay tao at karapat-dapat sa kamatayan. Ang pagkabigo na dinanas ng mga Lystriano sa pagtanggi sa pribilehiyong mag-alay ng hain sa mga apostol, ay naghanda sa kanila na bamaling laban kina Pablo at Bernabe nang may sigasig na lumapit sa kung saan itinalaga nila sila bilang mga Diyos. Dahil sa udyok ng mga Hudyo, binalak nilang salakayin ang mga apostol sa pamamagitan ng puwersa. Inatasan sila ng mga Hudyo na huwag bigyan ng pagkakataon si Pablo na magsalita, na sinasabing kung bibigyan nila siya ng pribilehiyong ito, kukulamin niya ang mga tao. Hindi nagtagal ay naisakatuparan ang nakapatay na mga plano ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Dahil sa pagsuko sa impluensya ng kasamaan, ang mga Lystrian ay sinapian ng Satan ikong galit at, na sinunggaban si Pablo, walang awang binato siya. Inakala ng apostol na dumating na ang kanyang wakas. Ang pagiging martir ni Esteban, at ang malupit na bahagi na ginawa niya sa pagkakataong iyon, ay malinaw na pumasok sa kanyang isipan. Natabunan ng mga pasa at nanghihina sa sakit, siya ay bumagsak sa lupa, at ang galit na mga mandurumog ay, hinatak siya palabas ng lungsod, sa pag-aakalang siya ay patay na. Sa madilim at pagsubok na oras na ito, ang samahan ng mga mananampalataya sa Lystrian, na sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo at Bernabe ay napagbagong loob sa pananampalataya kay Jesus, ay nanatiling tapat at totoo. Ang walang katwiran na pagsalungat at malupit na pag-uusig ng kanilang mga kaaway ay nagsilbi lamang upang pagtibayin ang pananampalataya ng mga tapat na kapatid na ito, at ngayon, sa harap ng panganib at pangungutya, ipinakita nila ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng malungkot na pagtitipon tungkol sa anyunya na pinaniniwalaan nilang patay na. Ano ang kanilang pagkagulat nang sa gitna ng kanilang mga panaghoy ay biglang itinaas ng apostol ang kanyang ulo at bumangon na may papuri sa Diyos sa kanyang mga labi. Para sa mga mananampalataya ang hindi inaasahang pagpapanumbalik na ito ng lingkod ng Diyos ay itinuturing na isang himala ng banal na kapangyarihan at tila nagtakdan ng panatak ng langit sa kanilang pagbabago ng paniniwala. Sila ay nagalak sa hindi maipaliwanag na kagalakan at pinuri ang Diyos ng may panibagong pananampalataya. Kabilang sa mga napagbagong loob sa Lystra, at mga nakasaksi sa mga pagdurusa ni Pablo, ay isa na pagkatapos ay naging isang prominenteng manggagawa para kay Kristo at makikibahagi sa apostol sa mga pagsubok at kagalakan ng paglilingkod bilang pioneer sa mahihirap na larangan. Ito ay isang binata na nagngangalang Timothy.
Nang si Pablo ay kalagkarin palabas ng lungsod, ang kabataang alagad na ito ay kabilang sa bilang na tumayo sa tabi ng kanyang tila walang buhay na katawan at nakakita sa kanya na bumangon, nabugbog at puno ng dugo, ngunit may mga papuri sa kanyang mga labi dahil siya ay pinahintulutang magdusa, alang-alang kay Kristo. Kinabukasan pagkatapos ng pagbato kay Pablo, ang mga apostol ay umalis patungong Derbe, kung saan pinagpala ang kanilang mga gawain, at maraming mga kaluluwa ang inakay upang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Ngunit, nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon, at nakapagturo sa marami, ni Pablo o ni Bernabe ay hindi nasisiyahan na magtrabaho sa ibang lugar nang hindi pinagtitibay ang pananampalataya ng mga nakumbert na pinilit nilang iwan ng mag-isa sa mga lugar, kung saan sila kamakailan ay nagtrabaho. At sa gayon, na walang takot sa panganib, sila ay nagsibalik muli sa Lystra, at sa Iconio, at sa Antioquia, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at pinayuhan sila na manatili sa pananampalataya. Marami ang tumanggap ng masayang balita ng ebanghelyo at sa gayon ay inilantad ang kanilang mga sarili sa kadastaan at pagsalungat. Ang mga apostol na ito ay nagsikap na itatag sa pananampalataya upang ang gawaing ginawa ay manatili. Bilang mahalagang salik sa espiritual na paglago ng mga bagong convert, ang mga apostol ay maingat na palibutan sila ng mga pananggalang ng kaayusan ng ebanghelyo. Ang mga simbahan ay wastong inorganisa sa lahat ng lugar sa Lycaonia at Pisidia kung saan may mga mananampalataya. Ang mga opisyal ay itinalaga sa bawat simbahan, at ang wastong kaayusan at sistema ay itinatag para sa pagsasagawa ng lahat ng mga gawain na nauukol sa espiritual na kapakanan ng mga mananampalataya. Ito ay naaayon sa plano ng ebanghelyo ng pagkakaisa sa isang katawan ng lahat ng mananampalataya kay Kristo, at ang planong ito ay maingat na sinunod ni Pablo sa buong kanyang ministeryo. Ang mga taong sa anumang lugar ay sa pamamagitan ng kanyang paggawa ay umakay na tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ay sa tamang panahon ay naorganisa sa isang simbahan. Kahit na ang mga mananampalataya ay kakaunti lamang sa bilang, ito ay ginawa. Sa gayon ang mga Kristiyano ay tinuruan na tumulong sa isa't isa, na inaalala ang pangako, kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. At hindi kinalimutan ni Pablo ang mga iglesia sa gayon na itinatag. Ang pangangalaga sa mga simbahang ito ay nananatili sa kanyang isipan bilang isang patuloy na dumaraming pasanin. Gaano man kaliit ang isang kumpanya, gayon pa man ito ang layunin ng kanyang patuloy na pagmamalasakit. Magiliw niyang binantayan ang maliliit na simbahan, na pagtanto na nangangailangan sila ng espesyal na pangangalaga upang ang mga miyembro ay lubusang maitatag sa katotohanan at maturuan na magsagawa ng marubdob, hindi makasariling pagsisikap para sa mga nakapaligid sa kanila. Sa lahat ng kanilang gawaing misyonero, hinanggad nina Pablo at Bernabe na tularan ang halimbawa ni Kristo ng kusang pagsasakripisyo at tapat, marubdob na paggawa para sa mga kaluluwa. Puyat-puyat, masigasig, walang pagod, hindi sila sumangguni sa hilig o personal na kaganhawahan, ngunit taglay ang madasali na pagkabalisa at walang humpay na gawain ay naghasik sila ng binhi ng katotohanan. At sa paghahasik ng binhi, ang mga apostol ay maingat na magbigay sa lahat ng nanindigan para sa ebanghelyo, praktikal na pagtuturo na walang halaga. Ang espiritong ito ng kataimtayman at makadiyos na takot ay gumawa sa isipan ng mga bagong alagad ng isang pangmatagalang impresyon tungkol sa kahalagahan ng mensahe ng ebanghelyo. Nang ang mga taong may pangako at kakayahan ay napagbagong loob, tulad ng sa kaso ni Timoteo, sina Pablo at Bernabe ay naghangad na maipakita sa kanila ang pangangailangan ng paggawa sa ubasan. At nang umalis ang mga apostol patungo sa ibang lugar, ang pananampalataya ng mga taong ito ay hindi nagkulang, bagkus ay lumago. Sila ay tapat na tinuruan sa daan ng Panginoon, at tinuruan kung paano gumawa ng walang pag-iimbot, same time, matyaga, para sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Ang maingat na pagsasanay na ito ng mga bagong miyembro ay isang mahalagang salik sa kahangahangang tagumpay na dumalo kina Pablo at Bernabe sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo sa mga pag-anong lupain. Malapit nang matapos ang unang paglalakbay bilang misyonero, inihabilin sa Panginoon ang bagong organisadong mga simbahan, ang mga apostol ay nagtungo sa Pamphylia, at nang may pangaral na nila ang salita sa Persia, ay lamusong sila sa Atalia, at mula doon ay naglayag patungong Antioquia. Dito nagtatapos ang Kabanata 18. Para updated ka sa susunod na kabanata,
ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.